guys. So, gusto ko lang i-shout out si Acting Mayor Baste Duterte na unang-una, ikaw yung naghamon. So, sa history, sa kasaysayan natin, nung unang panahon actually, pag ikaw ay naghahamon ng isang duelo, no, remember, so pag ikaw ay hamon ng duelo, kailangan gagawin mo yon kasi sacred yun, kumbaga sagrado. So yun lang, pero okay, let's say sabihin na natin hindi na noon pa yon, ano naman ngayon, ganun pa rin actually, kasi you should be a man of honor, you should be a man of words, and you should walk the talk, hindi yung puro satsat lang. Pangalawa, ikaw yung naghamon, ikaw pa yung nagbigay ng kondisyon. Parang hindi siya pangkaraniw. It's very, parang ang labo. Ikaw nga naghamon, nagkondisyon ka pa. Alam mo yung parang usapang ko lang siya lagi. Parang, yun nga, nagsasalita lang for the sake of publicity, papag-usapan, kunyari, to project ang sarili na astig, matapang, may prinsipyo, and blah 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 blah. Pero kung tatanggapin mo yung challenge nila, umuurong naman. So ngayon meron ng mga alibis, diba? Like the requirement niya na magkaroon ng mandatory drug testing, hair follicle drug testing. Lahat ng elected officials. Sino po siya na mag-impose ng bagong requirement at qualification sa isang halal o mga elected official? Kasi wala po sa constitution yan. Yun nga, which is kulang sana ang ating constitution. Pero ngayon, habang hindi pa siya na-amend o nababago o nagkaroon ng changes, yun lang dapat susundin. Nagsalita siya, unconstitutional po yung ginagawa niyang mandatory na Huwag muna tayong lumabas dun sa issue na yun, kasi ang point muna natin, okay, nag-require ka ng ganun. So, constitutional ba siya? Legal ba siya? Lalo na sa mga elected officials? Hindi po. Para sa akin, hindi po. At saka,